Welcome back sa ating podcast, ang podcast ng ina nyo. Hindi tayo nagmumura pero parang gusto na rin natin gawin ganun dahil nga ang topic natin ngayon ay nakakainis. At hindi naman nakakagalit pero nakakangit-ngit, hindi ba? Dahil bilang momshies o kahit na hindi ka nanay isa kang empleyado o isa kang tao na nagbabudget ng iyong kaperahan, maiinis at maiinis ka dahil yung tinitipid-tipid mong pera galing sa iyong sweldo, galing sa paghihirap mo, galing sa pinagtrabahuhan mo ay napupunta lang sa Meralco, hindi ba? Nakakaloka ang usapin na yan sa pagtaas ng singil ngayong July. Sabi nila, humigit kumulang na 34 centavos per kilowatt hour ang idadagdag sa presyo. Yan. So, nakapag-consume ka ng average na 200 kilowatt hour, ay may dagdag na 69 pesos daw sa bill mo. Ganyan daw. So, 69 pesos parang 2 kilong bigas din yun, di ba? Or 1 kilo, ganyan. O kaya 3 instant noodles din yan na may kasamang itlog, di ba? O kaya pambili mo na yan ng masasabi nating asukal, di ba? O kaya pandagdag din yan ng baon ng anak mo, pamasahe mo din yan papunta sa trabaho, mga ganyan. Bakit nga raw ba laging tumataas? Ano daw yung dahilan nila? So ang balita, nagkaroon daw kasi ng maintenance shutdown doon sa may Malampaya. Tama ba yung pronunciation ko? Malampaya gas field. Kaya ang nangyari, napilitan daw silang gumamit ng mas mahal na alternatibong fuel o yung tinatawag na liquid natural gas, 'di ba? Para lang supplyan yung mga planta. At syempre, sino pa ba yung sasalo sa dagdag gastos na yan? Alangan namang sila. 'Di ba? Alangan naman yung CEO nung Syempre hindi sila mapapayag na malugi, 'di ba? So tayong mga consumer ang sumasalo ng mga ganyang klaseng maintenance. Pati yung mga distribution o yung mga pagnanakaw ng kuryente, tayo din yung sumasalo, 'di ba? Ang daming mga dagdag na charges na bumulaga talaga sa sambayan ng Pilipino nitong nakaraan, 'di ba? Itong taon na 'to, ang dami talaga. Parang hindi mo na maisip at parang hindi na ma-explain kung saan nanggaling itong mga charges na 'to, mga overcharges na 'to. Hindi na talaga, hindi mo talaga nakakalurkay, 'di ba? Parang susuko na lang yung utak mo. Kasi imbis na isipin mo siya ng isipin, deadman na lang, 'di ba? Wala kang choice kundi bayaran kung ano yung na-bill sa'yo, kumbaga, 'di ba? Kahit na nag-uumiyak na yung wallet mo, kahit nag-uumiyak na yung damdamin mo kasi imbis na pandagdag mo sa pamasahe mo yung dinadagdag nila sa kuryente, wala ka naman choice kundi bayaran, 'di ba? Kasi kailangan natin ng kuryente, kumbaga necessity yan kuryente, 'di ba? One of the necessities na nagiging burden na rin ngayon. So ngayon, imbis na maggamit-gamit ka ng kuryente, yung mga aircon nagiging decoration na lang muna, ganyan. Kasi syempre, tipidity, di ba? So gagamitin na lang yung mga aircon na yan kapag matutulog na kayo, matutulog na yung mga bata. Kasi di ba yung mga bata talagang mga reklamador yung mga yan kapag mainit. Di ba? Alam ko yan dahil meron din akong Junakis. So, ramdam na ramdam ko yan. Tipidity talaga, kung tipidity talaga tayo mga momshies, hindi lang mga momshies, pati yung mga empleyado, 'di ba? Ay, nakaka-stress talaga. So, wala naman tayong choice kundi bayaran itong mga pinapatong sa atin ng Meralco kasi naman sa maputulan tayo ng kuryente, di bayaran na lang natin, hindi ba? Tayo pa rin yung magsasuffer, mga consumers pa rin yung magsasuffer in the long run, and wala naman tayong magawa. Kahit na magsumigaw tayo sa social media, parang hindi tayo napapansin ng gobyerno, hindi ba? So parang
sakal na ang marami sa atin kasi lalo na yung mga kinakaltasan ng tax, hindi ba? Kasi parang nagtatrabaho ka, nag-o-overtime ka, pinabawasan ka ng pagkalaki-laking tax sa sweldo mo, pinapasweldo mo yung mga, alam mo na, pero wala silang ginagawa dito sa issue ng pagtaas ng singil ng kuryente. Parang ano na, sino ba talaga ang boss nyo? Taong bayan ba o yung mga ekonomista? Hindi ba? Pero ayan, sabi nga natin, wala naman tayong choice dahil nga, ganun talaga eh. Nandito tayo sa sitwasyon na parang sunod na lang tayo sa agos ng buhay, hindi ba? So, imbes na magpaka-stress, wag na lang natin sigurong pansinin dahil wala naman tayong magawa. Dahil ang dami-dami nang nagrereklamo sa social media pero ganun pa din. Imbis na ibinaba. Kasi nung June, di ba, nag-spike. Remember, nung April, tumaas. Bumaba nung May. Tapos nag-spike ulit last month, June. Tapos another spike na naman, di ba? Kumbaga nung June pa lang, hindi lang mga simpleng mamamayan ang nagrereklamo sa social media, pati na rin yung mga artista. Pero wala namang ginagawa ang gobyerno at wala naman, nag-spike pa rin noong July, this month, mag-spike pa rin siya. So, ayun, wala talagang choice. Hindi tayo nag-record ng podcast o ng episode para sa pagtitipid kasi alam nyo na yan. 'Di ba sakal na sagad na. Bale parang damayan na lang ito. Hindi yung damay-damay na pero yung damayan, alam mo yun, camaraderie, parang ganun. Parang kasi sa atin, sa ating mga mamshis, sa ating mga nagbabudget, sa ating mga nasasakal na sa ganitong klaseng patakbo ng gobyerno, medyo na tayo parang punong-puno na, hindi ba? Itong episode na to ay hindi para sa politika. Naiinis lang tayo sa nangyayari sa Pilipinas. Very controversial kasi siya. So, ayun. Sa susunod na episode, sana ay mapakinggan niyo muli ang ating podcast. Hindi natin alam kung kailan ulit tayo mag-upload kasi medyo na busy. Parang nakakainis lang talaga. Kumbaga parang sumabog na lang ang iyong damdamin kaya nakapaggawa ka ng episode about sa electricity hike and electricity spike ngayong July. Ano na naman kaya next month, no? Ano kaya, same pa rin kaya, bababa kaya, o mas tataas pa? Kumbaga parang kapag sa August, nagtaas na naman sila, parang grabe na, di ba? Parang sobra-sobra na, di ba? Ewan. So, tignan na lang natin ang susunod na kabanata, kumbaga, dahil wala ganun talaga. So, maraming salamat sa pakikinig. Ito ang inyong nanay at ito ang podcast ng ina niyo.